kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga gawi sa umaga para sa malusog na bato. Nagtataka ba kayo kung bakit ang isang ordinaryong umaga ay maaring makaapekto sa habangang buhay ngang ating mga bato? Marami sa atin ang nagsisimula nga araw sa isang nakasanayang tasangang kape, isang mabilis na almusal, at pagkatapos ay sumusubsob na sa trabaho at buhay. Ngunit kakaunti ang nakakapansin na ang umaga, ang maunang oras pagkatapos ng mahabang gabi ngang tahimik na pagtatrabaho ngang katawan upang mag-detox, ay ang ginintuang oras upang alagaan at protektahan ang mga bato ng pinakamabisa. Ang gibato ay hindi lamang isang organ na nagsasala energy dugo, kundi gumaganapi din ito energy papel sa pagpamatili, energy balanse, energy mineral, pagregulate, energy presyon, energy dugo, at pagpapanatili ng katatagan ng buong panloob na kapaligiran ng katawan. Araw-araw, ang nga bato ay kailangang magproseso ng daan-daang litro. Sinasala ang madumi tulad ng creatinine, isang byproduct kapa ang katawan ay gumagamit ng protina at gumagana ang kalamnan. Kung ang paggana ng pagsasala ng bato ay bumaba, ang labis na creatinine ay magtatambak na magdudulot sa inyo ngang pagkapagod at mahinang gana sa pagkain. Maari pa itong humantong sa mapanganib na komplikasyon sa puso, pagtunaw at presyon ng dugo, lalo na sa mga nasa edad at matatanda kung saan humina na ang natural na kakayahan ng detoxification. Ang tamang pagsalubong sa umaga ay hindi lamang isang magandang ugali kundi isang natural na gamot na nagpapahabang ang buhay ng bato. Ang matila malilit na aksyon tulad ng tamang pag-inom ng tubig, maga na pagkain, bastong pag-ehersisyo, o malalim na paghinga ay maaaring positibong makaapekto sa proseso ng pagpapalabas na tahimik ngunit kapansin-pansing nagpapagaan sa pasanin sa mga bato. Sa video na ito, tatalakayin ko sa inyo ang 10 gawi sa umaga na tila simple ngunit nakakulong sa malusok na bato. Binabawasan ang pagtatambak ng lason, lalo na ang creatinine, isang tahimik ngunit mapanganib na lason kung hindi maayos na may lalabas. Manatili hanggang sa katapusan ng video dahil ang ika-10 gawi, bagaman simple, ay kakaunti ang nakakalam at maaring ito ang nawawalang piraso sa inyong paglalakbay sa pangangalagangang kalusugan ng bato kung nanonood kayo mula sa mapayapang probinsya, sa mataong lungsod, o saan man. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang makonekta tayo. At kung ito ang unang pagkakataon ninyo sa channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ayon ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga kapaki-pakinabang na payo sa kalusugan sa pagtanda. Ngayon, samahan ninyo ako sa paglalakbay upang tuklasin ang 10 gawi sa umaga na nakakatulong sa pagprotekta sa mga bato, isang organ na tahimik ngunit pinakamahalaga sa ating katawan. 1. Tamang pag-inom ng tubig. Isang simpleng regalo sa mga bato bawat umaga. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pahinga, ang katawan ay pumapasok sa estado ng bahagyang dehidrasyon na hindi namamalayang ng karamihan sa inyo. Sa oras na ito, ang nga bato, ang organ na may pananagutan sa detoxification, ay nangangailangan ng sariwang gasolina upang simulan ang bagong araw. At ang pinakasimpleng bagay na magagawa natin ay uminom ng tubig. Ngunit ang pag-inom ng tama ay isang sining ng pangangalaga sa kalusugan. Pagkagising ninyo, ang pag-inom nga 250 hanggang 500 mililitrong malinis na tubig, katumbas ngang 1 hanggang 2 baso, ay makakatulong sa pagising ng sistema ng pagtunaw
pagsuporta sa sirkulasyon ng dugo, at lalo na pagpapagan sa pasanin sa mga bato sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapalabas ng mga dumi tulad ng creatinine na naipon sa dugo. Mas mainam ang pag-prioritize ng maligamgam na tubig o tubig sa temperatura ng silit kaysa sa malamig na tubig. Dahil ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa pagpapaluwag nga daluyan ng dugo, nagpapataas ng sirkulasyon. Sa gayon ay mas nagiging epektibo ang paggana ng pagsasala ng mga bato. Maraming matatanda sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, ang may ugaling magdagdang ilang hiwa ng kalamansi sa kanilang tubig sa umaga. Ang kalamansi ay hindi lamang nagbibigay ngang mas madaling inumin na lasa kundi nagbibigay din ng citric acid, isang sangkap na nakakatulong sa pagpigil sa pagbuo ng bato sa bato dahil sa kakayahan nitong hadlangan ang labis na kalsiyum sa ihi. Kasabay nito, nagbibigay din ng prutas na itong vitamin C, isang natural na antioksidan na nakakatulong sa pagprotekta sa mga selulang ng bato mula sa tahimik na pamamaga na dulot ng pagtanda. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na mas maraming tubig ang inumin, mas mabuti, lalo na sa mga matatanda na may pinagbabatayan na kondisyon sa puso o bato. Ang labis na pag-inom na tubig sa maikling panahon ay maaaring magdulot na pamamaga, electrolyte imbalance at pagtaas na presyon sa puso. Isang napakapraktikal na paraan upang suriin ay ang pagmasdan ang kulay ng ihi. Ang mapusyaw na dilaw ay mabuti. Ang madilim na dilaw ay nangangahulugang dehydrated kayo. Kung malinaw naman, maaaring sobra na ang nainom ninyo. Bukod sa malinis na tubig, dapat din kayong magdagdag ng tubig mula sa natural na pagkain tulad ng pakwan, pipino, dalandan, o isang baso ng light fruit and vegetable smoothie. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang nagbibigay ng tubig kundi nagdadala rin ng maraming mineral at anti-inflammatory agent na kapakipakinabang para sa mga nasa panganib ng pakabigong bato o mataas na presyon ng dugo. Ang pangangalaga sa bato ay hindi isang malaking gawain. Kung minsan ay simula lamang itong isang bagong araw sa pamamagitan ng isang simple ngunit tamang ugali. Ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig ay nagbibigay sa bato ng isang dinakikitang ngunit napakahalagang regalo. Ito ang regalo ng pagiging gising nga daloy ng buhay at ng pasasalamat sa ating katawan. Dalawa, banayad na pag-ehersisyo ang lihim sa malusok na bato bawat umaga. Sa edad na nasa gitna at pataas, ang pag-ehersisyo ay hindi lamang isang pangangailangan kundi isang mahalagang toniko. Ngunit ang mahalaga ay ang pagpili ng tamang paraan. Marami sa inyo ang nag-iisip pa rin na mas malakas ang ehersisyo, mas marami ang pawis, mas malakas kayo. Sa totoo lang, para sa mga mahigit 60 taong gulang, lalo na kapag may mga senyales ng ang pagbaba ng pagganang ng bato, maaring maging kontraproduktibo ito sa umaga pagkatapos ng mahabang gabi ng pahinga. Ang katawan ay hindi pahanda para sa masyadong mabilis o biglaang paggalaw. Kung magsisimula kayong tumakbo, magbuhat ng mabibigat na timbang pagising pa lang, mas maraming kalamnan ang masisira kaysa sa kinakailangan. Kung gayon, ang katawan ay magproproduce ng mas maraming creatinine, isang sangkap na kailangang pahirapan ng bato upang may labas. Para sa mga may mataas na creatinine level, ito ay isang bagay na dapat pagtuunan
negapansin dahil sa hindi sinasadyang pagdaragdag negapasanin sa mga bato. Hindi lang iyon, kapag nag-ehersisyo kayo ng husto sa umaga, mas marami kayong maproproduce na lactic acid at free radicals, manggatahimik na nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Ito ay nagpapabagal sa prosesong pagaling pagkatapos ang ehersisyo, lalo na para sa mga may mahinang kalusugan. Isa pang bagay na kakaunti ang nakakapansin, ang pagkadehidrate dahil sa pagpapawis nang hindi agad nakakapagpalit ng tubig ay magpapalapot ng dugo, kaya bababa ang kakayahan ng bato na magsala. Sa makatuwid, ang pinakaangkop para sa umaga ay banayad, maliksi na pag-ehersisyo nang hindi pinipilit ang katawan, isang mabagal na lakad sa paligid ng bakuran, ilang stretches, o isang banayad na kigong routine sa loop lamang ng 15 hanggang 30 minuto ay sapat na upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, magdala ang oksigen sa mga organo, patatagin ang presyon ng dugo, at pakalmahin ang mga nerbiyos. Ang mga mabagal ngunit regular na paggalaw na ito ay hindi lamang nagpapainit sa katawan kundi parang isang pasasalamat din sa mga bato. Ang organ na tahimik na gumaganap ngang mahalagang papel sa loop ngang maraming dekada. Kung gusto niyo pa rin ang matinding ehersisyo tulad ng pagbibisikleta, paglangoy o pagbubuhat, ayos lang. Ilipat lang sa hapon kapag ang katawan ay may sapat na tubig, sapat na enerhiya, at handa na ang mga sistema nga organ. Hayaan nating huminga ang mga bato sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating katawan at paglalakad ng dahan-dahan sa umaga. Ito ang paraan upang mapanatili ang parehong pisikal at mental na kalusugan ng matatag at mabait sa ating sarili. 3. Sasalubungin ang sikat ng araw sa umaga, isang natural na paraan upang mapabuti ang kalusugan ng bato. Bawat umaga, marami sa atin ang nagsisimula ngang araw sa isang tasangang kape sa loob ng silid, nagbabrowse sa telepono para sa balita, o nakaupo sa ilalim ng fluorescent light at nakakalimutan. Ang natural na ilaw sa labas ay isang mahalagang regalo mula sa kalikasan, lalo na para sa kalusugan ng bato at pagtanda. Ang sikat ng araw sa umaga ay ang pinakadalisay at pinakamayamang pinagmulan ng bitamina D na maaring makuha ng katawan. Hindi tulad ng ibang bitamina na maaring madagdagan sa pamamagitan ng supplements. Ang bitamina D ay nangangailangan ng isang espesyal na kondisyon, ang sikat ng araw. Kapag ang katawan ay nakalantad sa sikat ng araw, ang balat ay nagpapa-activate ng proseso ng synthesis ng bitamina D, isang mahalagang mikronutrient sa pag-regulate ng calcium, phosphorus, anti-inflammatory, at pagpapalakas ng immune system. Ang mga salik na ito ay direktang nauugnay sa pagga ng bato dahil kapag mahina ang bato, hindi maayos na ma-activate ng katawan ang bitamina D na humahantong sa pagbabangang proseso ng pagsasalang ng dugo, mineral imbalance, at epekto sa presyon ng dugo. Madalas kong ipinapayo sa mga matatanda na gumugol ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 minuto bawat umaga upang maligo sa sikat ng araw ng marahan. Hindi na kailangang lumayo, umupo lang sa harap ng balkonahe ng bahay o maglakad-lakad sa bakuran upang ang sikat ng araw ay dumampi sa mukha, kamay o paa. Ang sikat ng araw sa umaga, lalo na mula
alas 7:30 hanggang bago mag-alas 9 ay mainit-init pa, hindi mainit at hindi nagtataglay ng maraming mapaminsalang UV rays kapag ang banayad na sikat ng araw ay sumisipsip sa balat. Hindi lamang ang bitamina D ang na-activate kundi nakakatulong din sa katawan na makagawa ang serotonin, isang neurotransmitter na lumilikha ng pakiramdam ng kagalakan. Nakakatulong sa pagbabawas ng pagkabalisa, nagpapatatag ng presyon ng dugo, at nagpapabuti ng pagtulog. Ito ang matibay na pundasyon para sa tahimik na pagaling ng bato. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ang numerong 3 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, mamuhay ng may kalidad araw-araw. 4. Limitahan ang kape sa umaga. Protektahan ang bato mula sa tila hindi nakakapinsalang bagay. Para sa marami sa inyong matatanda, ang bawat umaga na nagsisimula sa isang tasang ng mainit na kape ay naging isang nakasanayang gawi, halos isang bahagi ng inyong espiritual na buhay. Nagbibigay ang kape ngang pakiramdam ngang pagiging gising, nakakatulong sa pagiging alerto, at nakakasabay sa bagong araw. Ngunit kung mayroon kayong problema sa bato o mataas ang creatinine level sa dugo, ang gawin na ito kung hindi maayos na ayusin ay maaring maging isang tahimik na gumugulo na nagdudulot ng pinsala sa bato sa paglipas ng panahon. Ang caffeine sa kape ay hindi lamang nakakatulong sa pagising ng utak kundi isa rin itong malakas na diuretic. Nagpapasigla ito sa mga bato na maglabas ng mas maraming tubig sa pamamagitan ng ihi. Nangangahulugan ito na maaring mabilis madehidrata ang katawan kung hindi agad mapapalitan ng tubig, at kapag ang katawan ay nasa estado ng dehidrasyon, ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng mas husto sa kondisyon na kakulangan na nakdudulot na presyon sa pakananapaksasala na dugo at nakpapatas na panganap na paktatambak na lason. Yan di lang iyon, ang kafina ay nakdudulot na baklang paktas na presyon ng dugo. Isang napakadelikadong salik para sa mga nasa mataas na panganib ngang sakit sa puso o malalang sakit sa bato. Lalong lumalala ang sitwasyon kung umiinom kayo ng kape nang walang laman ang tiyan. Isang bagay na ginagawa pa rin ng marami sa umaga. Kapag wala pa kayong kinakain, wala pang nainom na tubig o sustansya, mabilis na nasisipsip ng katawan ang caffeine na nagdudulot ng matinding pagpapasigla sa nervous system at cardiovascular system, bigla ang pagtaas ng presyon ng dugo at mas mabilis na tibok ng puso. Ang resulta ay mas lalong nahihirapan ang bato sa tahimik na paraan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan nating iwanan ang kape. Ang problema ay hindi sa tasa ang kape, kundi sa kung paano ito ginagamit. Kung gusto niyo pa ring tamasahin ang inyong paboritong lasa, maghintay hanggang makakain na kayong merienda at makainom ng tubig upang pakalmahin ang katawan. Uminom lamang ng isang maliit na tasa araw-araw at mas mainam na pumili ng mas malabnaw na kape, mas kaunting asukal, at walang condensed milk. Kasabay nito, iwasan ang pag-inom ng kape sa gabi upang hindi makagulo sa pagtulog. Isang salik na direktang
nakakaapekto rin sa pagaling ng bato. Sa halip, maaari kayong masanay sa herbal teas tulad ng luya tea, chamomile tea, o mint tea. Hindi lamang sila nakakatulong sa banayad na pagiging gising kundi mayroon ding anti-inflammatory effects, nakaka-relax ng isip at napakabuti para sa pagtunaw. Mga bagay na palaging kailangan ng ating matatandang katawan. 5. Iwasan ang almusal na mataas sa protina, bawasan ang pasanin sa mga bato araw-araw. Sa pangkalahatang pananaw ngang marami sa inyong matatanda, lalo na ang mga laging nakatuon sa nutrisyon, ang almusal na mayaman sa protina na may kasamang itlog, karne, ham, gatas, o nutritional powder ay itinuturing na isang magandang panimula para sa kalusugan. Ngunit kung nag-aalala kayo sa kalusugan ng inyong bato o nagkaroon na ngang mataas na creatinine level, ang pagsisimula ng araw sa isang pagkain na mataas sa protina ay kailangang pag-isipan muli ng maingat. Kapag kumakain kayo ng maraming protina, maging ito ay mula sa itlog, karneng baka, manok o gatas, binubuwag itong katawan sa amino acids. Ito ang kapakipakinabang na bahagi. Ngunit kasabay nito, ang prosesong ito ay naglalabas ding metabolic waste tulad urea, uric acid at lalo na ang creatinine na siyang pasaning na kailangang alising bato mula sa katawan. Kung mas maraming protina ang kinakain, mas kailangang magtrabaho ng husto ang bato upang magsala at magdetok. Sa edad na lampas 50, kapag natural na nagsisimulang bumaba ang paggana ng bato, ang pagpilit sa bato na magtrabaho ng labis tuwing umaga ay madaling magpabilis sa proseso ang pagbaba na iyon, tahimik ngunit napakababala. Hindi lang iyon, ang pagkain ng maraming protina ng hayop ay nadudulot din ng pagiging acidic ng dugo. Ibig sabihin, ang pH level ay bumababa sa hindi mainam na antas. Ang katawan ay sa pilitang nagpapakilos ng kalsiyum mula sa mga buto upang ay neutralize ang acid na nagdudulot ng panganib ng osteoporosis. Kasabay nito, kailangang dagdagan ng bato ang kapasidad nito upang mapanatili ang homeostasis. Kaya ito ay napupuyat sa paglipas ng panahon. Ito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami sa inyo dahil nangyayari ang lahat ng tahimik sa loob hanggang sa huli na ang lahat. Madalas kong ipinapayo sa inyo na bigyan ng prioridad ang simple at balanseng almusal, isang nilagang kamote, isang mangkok ng oatmeal, isang slice ng whole grain bread, kasama ang kaunting magaan na protina ng halaman tulad ng tofu, lentil, chia seeds, o isang kutsarang low sugar yogurt. Dagdagan ng ilang sariwang prutas o kaunting berde ang sapat na sustansa upang simulan ang araw nang hindi nahihirapan. Ang bato, magaan ngunit epektibo. Lalo na kung mayroon kayong mataas na creatinine level o pinayuhan ng doktor tungkol sa kalusugan ng bato, ang pagbawas ng protina ng hayop lalo na sa almusal ay hindi lamang kinakailangan kundi isang matalinong hakbang. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating iwasan ng husto, kundi ang pag-alam sa ating limitasyon, pakikinig sa ating katawan, at pagiging magaan sa ating mga bato araw-araw dahil kung minsan ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi nangangailangan ng supplements, kundi ang pagpiling ng isang malusok na almusal upang ang katawan ay maging mapayapa at ang bato ay makapagpahinga. Nagsisimula sa umaga, ang katalinuhan sa pagpili ng pagkain ang magpapasya sa kalidad ng kalusugan sa buong araw. 6. Almusal na kaibigan sa bato. Tamang nutrisyon para sa malusok na pamumuhay
araw-araw. Siguradong narinig na ninyo na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw. Para sa mga nasa edad na at matatanda, mas lalong totoo ito dahil pagkatapos ngang mahabang gabi. Tahimik na nagtrabaho ang mga bato upang salayin ang dugo at mag-detox sa katawan. Sa makatuwid, ang almusal ay hindi lamang oras upang magkarga ng enerhiya kundi isa ring magandang pagkakataon upang suportahan ang nga bato, bigyan silang lakas para sa isang bagong araw. Ngunit paano mag-almusal upang maging mabuti sa bato? Ang almusal na kaibigan sa bato ay hindi isang komplikadong pagkain, kundi isang pagkain na mababa sa asin, katamtaman ang protina, limitahan ang phosphorus, iwasan ang processed foods, at magdagdag ng antioxidants mula sa sariwang gulay at prutas. Halimbawa, isang mangkok lang ng malabnaw na oatmeal na niluto sa unsweetened nut milk, dagdagan ng kaunting flaxseed at ilang manipis na hiwang ng mansanas ay sapat na upang maging magaan, mabuti sa puso, magpatata nga asukal sa dugo, at lalo na magpababa ang pasanin sa bato. Kung gusto ninyo ang maalat, maaari kayong pumili ng whole grain bread na may mashed avocado kasama ang ilang hiwa ng pipino. Ang avocado ay naglalaman ng unsaturated fats na nakakatulong sa anti-inflammatory effects. Ang pipino naman ay malamig at nakakatulong sa pagdadagdag ng tubig na lubhang kailangan ng bato sa umaga. Ang mapagkaing ito ay simple ngunit napakahalaga para sa magustong mapanatili ang malusok na bato. Bukod pa rito, ang mga smoothie mula sa saging, melon, strawberry na hinaluan ng rice milk o oatmeal milk ay napakabuti rin. Madali silang tunawin. Nagbibigay ng potassium, fiber, at natural na bitamina na nakakatulong sa pagpatatak ng presyon ng dugo. Pinoprotektahan ang nga selula ngang bato laban sa epekto nga oxidation. Gayunpaman, kung kailangan ninyong limitahan ang potassium, gumamit ng prutas tulad ng mansanas, pras, o kumonsulta sa isang espesyalista upang ayusin angkop sa inyong personal na kondisyon. Ang mahalaga ay iwasan ang mga almusal na mataas sa asin, saturated fat, at nakatagong phosphorus na karaniwang matatagpuan sa sausage, cold cuts, processed cheese, industrial pastries, o instant noodles. Ang mga pagkaing ito, bagaman maginhawa, ay nagpapahirap sa bato, madalas na nagdudulot ng mataas na presyon ng dugo, pamamaga at pagbabangang pagganangang pagsasalang ng dugo. 7. Iwasan ang paggamit ng creatine supplements. Huwag hayaan ang mga bato na masyadong magtrabaho. Mga kaibigan, sa nakaraang ilang taon, napansin ko na parami ang mga nasa edad na at matatanda na nagsisimulang pagtuunan ng pansin ang pag-ehersisyo, pagpapalakas ng tibay, at pagpapanatilingang pisikal na anyo. Ito ay isang magandang senyales dahil ang regular na pag-ehersisyo ay ang susi upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan sa pagtanda. Gayunpaman, bukod sa pagsisikap sa pag-ehersisyo, hindi kakaunti ang pumipili ng creatine supplements, isang uri ng food supplement na madalas na ipinopromote bilang nakakatulong sa mabilis na pagpapalaki ng kalamnan at pagpapatas ng lakas, at ito ay maring maging isang dalawang talim na espada kung mayroon kayong sakit sa bato nang hindi niyo alam. Ang creatine ay isang natural na compound na matatagpuan sa katawan, pangunahin na nakaimba sa makalamnan. Kapag pumasok ito sa katawan, ito ay nagko-convert sa creatinine, isang waste product na kailangang salain ng bato araw-araw.
Kung magdaragdag pa ang creatine mula sa labas, tataas ang dami ng creatinine na nangahulugang mas kailangang magtrabaho ng husto ang mga bato. At kung mahina ang pagana ng inyong bato, ito ay parang pagpapatagbo ang isang lumang makina sa mataas na bilis, maaga o huli ay mapapagod at masisira. Maraming creatine supplements ngayon ay may kasamang preservatives, flavors, o kombinasyon ng mataas na dosis ng protina na lalong nagpapataas ng presyon sa sistema ng pagsasala ng dugo para sa mga matatanda. Ito ay isang bagay na lubhang dapat pagtuunan ng pansin dahil ang mga bato ay humina na ang pagana sa paglipas ng panahon. Hindi lang iyon, ang creatine ay maaari ring maging sanhi ng maling resulta ng creatinine level sa blood test. Ito ay nagpapahirap sa doktor na tumpa na masubaybayan at masuri ang kalagayan ng kalusugan ng bato. Maraming kaso ang tila isang maliit na karamdaman ngunit sa katunayan ay tahimik na lumalala dahil lang sa impormasyon mula sa pagsusuri ay hindi tumpak na sumasalamin sa totoong sitwasyon. Madalas itong humahantong sa huling diagnosis na nawawala ang pagkakataong makialam sa tamang panahon. Kaya kung gusto nating palakasin ang kalusugan ng kalamnan ng ligtas, ano ang dapat nating gawin? Ang sagot ay nasa natural na pagkain at regular na pamumuhay. Ang isda, itlog, beans, nuts, at mga prutas at gulay na mayaman sa protina ng halaman ay mayaman na pinagkukuhanan ng nutrisyon na nagpapalusok sa mga kalamnan ng hindi nagdudulot ng pasanin sa mga bato. Kasama ang gawingang banayad na pag-ehersisyo araw-araw tulad ng paglalakad, pag-unat, at malalim na paghinga. Ganap ninyong mapapanatili ang pisikal na lakas, flexibility, at mental acuity ng walang anumang chemical supplements. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ang numerong 7 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, mamuhay ng may kalidad araw-araw. 8. Tamang pagdaragdag ng kidney support supplements. Kailan dapat gamitin at paano ito ligtas na gamitin? Mga kaibigan, habang tumatanda tayo, nagsisimula na ring magpakita ang senyales ng paghina ang ating katawan. Mula sa balat, mga paa, hanggang sa mga organo na tahimik na gumagana sa loob tulad ng puso, atay, at lalo na ang mga bato. Dahil dito, hindi kakaunti ang lumalapit sa mga food supplements bilang isang paraan. Umaasang mapapalakas ang kalusugan, mapapalusog ang bato, at mapapahaba ang kabataan. Ngunit sa gitna ng isang merkado na puno ng mga miracle products, umaasa akong maglalaan kayo ng kaunting oras upang pagmasdan kung ano talaga ang angkop para sa inyong katawan. Kung ginamit ng tama, ang ilang food supplements ay maaring magbigay ng ilang benepisyo sa kalusugan ng bato. Halimbawa, ang omega-3 sa fish oil ay hindi lamang nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapababa ng presyon ng dugo kundi pinoprotektahan din ang cardiovascular system kaya direkta itong sumusuporta sa paggana ng bato. O ang coenzyme Q10, isang mahalagang antioksidan na nakakatulong sa pagpapabuti ng enerhiya para sa mga selula at sa ilang pag-aral ay ipinakita na makakatulong sa pagbabawas ng creatinine level sa mga pasyente na may chronic kidney disease. Ito ang mga patunay na kung may tamang gabay
Ang supplements ay mayroon pa ring lugar sa paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan ng matatanda. Bukod pa rito, ang ilang natural na halaman tulad ng dandelion root, nettle o astragalus na matatagpuan sa maraming tradisyonal na gamot ay sinasabing nakakatulong sa banayad na diuresis, sumusuporta sa detoxification at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa mga bato. Gayunpaman, nais kong bigyang diin na huwag gumamit ng walang payong ang doktor. Ang matatanda ay madalas na may maraming pinagbabatayan na sakit tulad ng mataas na presyon ng dugo, diabetes, o mayroong senyales ng pagbabangpag ng bato. Ang paggamit ng maling dosis o maling uri ay maaaring magpataas ng pasanin sa mga mahihinang bato o magdulot pang mapanganib na interaksyon kung uminom ng gamot. Sa katunayan, ang ilang food supplements, bagaman may label na kidney-friendly, ay naglalaman ng maraming potassium, phosphorus, mataas na dosis ng vitamin C o preservatives. Lahat ng ito ay hamon sa kakayahan ng bato na magsala ng dugo at maglabas para sa katawan ng matatanda na umina na ang kakayahan sa metabolismo, ang megaproduktong ito ay hindi nasuporta kundi maaring maging sangi NG pagina NG bato. Sa makatuwid, dapat nating maunawaan na ang food supplements ay tanging katulong lamang at hindi maaring palitan ang pundasyon ng kalusugan na itinayo mula sa malusog na dieta, sapat na pahinga at panayat na pag-ehersisyo. Kung talagang kinakailangan, ang unang hakbang ay hindi ang pumunta sa botika kundi ang pumunta sa medical facility upang suriin ang pagganang ng bato, humingi ng payo sa doktor upang piliin ang tamang uri, tamang dosis, at tamang oras ng paggamit. Siyam, pagsubaybay sa presyon ng dugo at asukal sa dugo sa umaga. Isang maliit na lihim upang protektahan ang mga bato ng maaga. Mga kaibigan, paggising natin tuwing umaga, madalas nating iniisip ang paghuhugas mukha, pag-inom nga maligamgam na tubig o paglalakad-lakad sa bakuran. Ngunit kakaunti ang nakakaalala ngang isang maliit ngunit napaka-praktikal na bagay, ang pag-check ngang presyon ngang dugo at blood sugar habang walang laman ang tiyan, lalo na sa malumampas na sa 50 taong gulang o may kasaysayan ngang mataas na presyon ngang dugo at diabetes. Ito ang simpleng paraan upang protektahan ang dalawang bato na tahimik na nagtatrabaho sa buong magdamag. May isang katotohanan na hindi pa napagtatanto ngang marami. Ang mataas na presyon ng dugo at matagalang mataas na blood sugar ay ang dalawang tahimik na salarin na nagdudulot ng pinsala sa bato. Kapag masyadong mataas ang presyon ng dugo, ang mga capillary sa bato kung saan nangyayari ang proseso ng pagsasala ay lumalaki, nasisira, at unti-unting nagiging fibrous. Sa simula ay walang malinaw na sintomas. Ngunit kapag tumaas ang creatinine level, may abnormalidad sa pag-ihi o pamamagang kamay at pa, malaki na ang pinsala sa bato. Para naman sa mga may diabetes, ang labis na asukal sa dugo ay parang isang tahimik na asid na unti-unting sumisira sa mga dingding ng daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng kakayahan ng bato na i-regulate ang tubig at electrolytes na humantong sa chronic kidney failure. Kaya naman, umaasa akong makakaroon kayo ng ugali na sukatin ang inyong presyon ng dugo at blood sugar tuwing umaga habang walang laman ang tiyan at hindi paapektado ng pagkain o ehersisyo ang katawan. Ito ang pinakatumpa na oras upang ipakita ang tunay na kondisyon. Ang ideal na presyon ng dugo ay dapat na mas mababa sa 100
at 20 sa 80 milimetro ngang mercury. Ang fasting blood sugar naman ay dapat na mas mababa sa 100 miligramo. Kung mapapansin ninyo na lampas sa limitasyon ang inyong reading sa loop ng maraming magkakasunod na araw, kumonsulta sa doktor para sa karagdagang pagsusuri at maagang pag-ayos. Dahil kung maaga ang sakit na matuklasan, laging may paraan para kontrolin ito. Ang pagsukat ay hindi mahirap gaya ng iniisip ng marami. Ngayon, ang electronic device para sa pagsukat ng presyon ng dugo at blood sugar ay napakadaling gamitin. Basahin lang ng maigi ang instruction manual o humingi ng tulong sa mga anak o apo upang magamit ng mahusay. At huwag kalimutang itala ang mga resulta araw-araw. Isang maliit na notebook lamang ngunit magiging isang napakahalagang health diary na makakatulong sa doktor at sa atin mismo na mas malinaw na masubaybayan ang progreso. At kung nanonood pa rin kayo hanggang dito, nais ko kayong imbitahan na mag-iwan ng numrong siyam sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman kung nakakuha kayo ng mahusay na kaalaman at nakita niyo itong kapaki-pakinabang. 10. Sapat na tulog bawat gabi upang ang mga bato ay makapagpahinga at makabawi. Makakaibahan. Ang isang malusog na katawan sa umaga ay nagsisimula sa isang malalim at sapat na pagtulog sa nakarang gabi. Ito ay tila nakakaapekto lamang sa memorya o sa isip, ngunit sa katunayan ay may mahalagang papel sa kalusugan ng bato. Sa panahon ng ating pagtulog, kapag ang katawan ay pumapasok sa pinakamalalim na estado ng pahinga, ang dalawang bato ay nagsisimula ng kanilang pinakamabisang cycle ng pagsasala ng dugo, pagbabalansa ng electrolytes, at detoxification sa araw. Kung madalas kayong makpuyat, matulog ng mas mababa sa 6 na oras o hindi buang tulog, ang inyong circadian rhythm ay magugulo. Sa ganoong sitwasyon, hindi makakaroon ng sapat na oras ang mabato upang lubusang salain ang dugo na nagpapataas ng creatinine level sa dugo sa paglipas ng panahon. Ipinapakita rin ng mga pag-aral sa medisina na ang mga taong may chronic insomnia ay madaling magkaroon ng mataas na presyon ng dugo at pagbabangang kakayahan ng mga bato na salain ang dugo. Sa kabaliktaran, ang tulog na tumatagal ng 7 hanggang 9 na oras bawat gabi ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, pagpapatatag ng cardiovascular system, at pagpapagaan ng trabaho ng bato na nagiging mas matibay. Alam kong maraming matatanda ang nagrereklamo tungkol sa tulog na putol-putol, hirap makatulog o nagigising sa hating gabi. Ngunit huwag po kayong sumuko. May mga napakasimpleng paraan upang mapabuti ang pagtulog ng hindi gumagamit ng gamot. Panatilihin ang regular na oras ng pagtulog at pagising araw-araw. Iwasan ang paggamit ng telepono, panonood ng TV, o pagkain ng late night snacks bago matulog. Sa halip, maaari kayong makbasa ng libro, makinig na isang nakaka-relax na musika, o simplang umupo at huminga ng dahan-dahan at malalim na nakakatulong sa pagpakalma na isip at mas madaling makatulog. Bukod pa rito, ang isang tahimik, bahagyang madilim at malamig na silid tulugan ay makakatulong sa katawan na makagawa nga mas maraming melatonin, isang natural na hormone na nakakatulong sa atin na makatulog ng malalim. Iwasan ang maalat na pagkain, sobrang busog o mga pagkain masyadong mataas sa protina sa gabi. Dahil sa ganoong sitwasyon, kailangang dagdagan nga mado ang kanilang aktibidad upang iproseso na nagiging sanhi ngang hindi ganap na pagpapahinga ngang katawan. Kung kinakailangan, uminom ng isang tasa ng chamomile tea, lotus seed tea, o malabnaw na luya tea.
Hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapaluwag ng isip kundi sumusuporta rin sa pagtunaw at nagpoprotekta sa mga bato habang natutulog. Mga kaibigan, katatapos lang nating talakayin ang 10 gawi sa umaga na tila simple ngunit may malaking kapangyarihan upang protektahan ang mga bato. Isang tahimik ngunit may mahalagang misyon na organ. Nililinis ang dugo, nagre-regulate, nege presyon, nege dugo, nagbabalanse, nege tubig at electrolytes, at nagpapanatili, nege buhay sa buong katawan. Kahit na 60, 70 o 80 taong gulang na kayo, kailangan pa ring mahalin ang mabato. Pangalagaan sila araw-araw at walang mas magandang oras upang magsimula kundi sa umaga, ang ginintuang sandali upang simulan muli ang natural na sistema ang detoxification, ayusin ang gawi sa pamumuhay at kumuha ng positibong enerhiya para sa buong araw mula sa tamang pag-inom ng tubig, pagsalubong sa sikat ng araw sa umaga, magaan na almusal, hanggang sa pagsubaybay sa presyon ng dugo at blood sugar o pagayos ng paggamit ng kape. Ang lahat nga ito ay maliliit na aksyon ngunit nakakatulong sa pagprotekta sa mga bato mula sa labis na pagtatrabaho, binabawasan ang panganib ngang pamamaga, paginangang paggana, at mga chronic diseases tulad nega diabetes o mataas na presyon nega dugo. Ang nakakagulat ay ang mga gawaing ito ay hindi nangangailangan ng maraming pera, hindi nangangailangan ng komplikadong kagamitan kundi nangangailangan lamang ng tiyaga, pag-unawa at pagmamahal sa sariling katawan. Kung bawat umaga ay gumugugol tayo ang 10 hanggang 15 minuto sa paggawa ang ilang positibong gawi, nagbibigay na tayo sa mga bato ang pagkakataong makapagpahinga, makabawi at maging mas malakas araw-araw. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring isip at ibahagi sa mga mahal sa buhay at kaibigan, lalo na sa mga naharap sa sakit sa bato, diabetes o mataas na presyon ng dugo. Nawa bawat umaga nagigising kayo ay isang bagong araw na puno ng sigla, kapayapaan sa kaluluwa at isang malusok na katawan mula sa loob palabas. Nagsisimula sa ating dalawang tahimik ngunit napakahalagang bato